Brief lang sa akin ng Mayor ng Naga and the Vice Governor of Albay tungkol nga sa nangyari sa kanila at so far naman yung ating mga tulong, yung mga relief goods, yung mga pati yung mga medical na support, pati yung mga evacuees, pati na yung mga nasiraan ng bahay na meron talagang gibang-giba, meron yung partially damaged lang, ay lahat yan ay meron naman tayong sistema para tulungan lahat yung mga naging biktima, and all of that is in place. Yung mga food packs natin, yung mga hygiene kit na in place lahat yan, diba? Sapat naman yung ating supplies so far. Yung problema namin dito, marami pang area na nabaha pa rin, hindi pa rin mapasok, na kahit na yung malalaking truck, hindi pa rin kayang pasukin. It's getting better, but there really still are areas na hindi, kahit anong gawin namin, hindi maipasok. Kaya yung dinaanan natin, nakita ninyo, was also ginagamitan na natin ng rubber boat. Yun na ng paghatid na lang natin ng relief goods doon sa mga isolated areas. At pero talagang ang effect, makita mo yung sa public works, yung mga nasirang daan, mga nasirang kalsada, nasirang mga tulay, makita mo talaga ang bigat ng tubig, ang laki ng tubig. The waterfall, the rainfall that happened with this storm is almost double of Ondoy. So yung Ondoy nakaya pa, pero ito talagang meron naman tayong maraming flood control, meron tayong mga dike, meron tayong mga pumping station, meron tayong mga flood control na gates, pero sumobra lang talaga yung tubig at hindi lahat ng flood control natin na dati naman ay nakakayanan pa kahit na may ulan, ay yun ay nasa pawan. It was the water was just too much. Beyond that, beyond the immediate rescue, meron pa rin tayong rine-rescue, by the way. Hindi pa tayo tapos dun sa rescue. So meron pang ibang lugar na rine-rescue pa rin. Pero siyempre yung mga nasa evacuation center na binibigyan ng atin ng relief goods, nasimula na dun sa baba, nakita natin, nasimula na yung pagbigay ng cash benefits para makauwi na yung mga tao. Pag nakauwi na sila, may hawak silang pera para sa mga pangangailangan nila. But we will continue to provide them with food packs hanggat kaya na nilang magluto ng sarili nila. In the long term, I have asked Public Works to look into the study that we are doing together with the Korean Exim Bank on the large flood control project here in the Bicol River Basin. Meron yan dati, meron Bicol River Basin Development Project noon. Nasimula niya 1973. Maganda naman, maraming natulungan. Ngunit yung project na yon, hindi lamang flood control. Marami pang iba, may farm to market road, meron pang assistance sa mga communities. So, ngayon, maganda naman naging effect, kaya nagkaroon tayo ng mga flood control dito. Ngunit noong 1986, nung nagbagong gobyerno, natigil yung project na yan, kaya hindi natapos. Ngayon, babalikan natin, pero iba na ang ating focus. Hindi lamang yung community, hindi na yung community development muna. We will focus on the flood control talaga. Dahil nakita naman natin, dahil wala na tayo, wag na nating asahan na hindi na mangyari ito. Mangyayari, ganyan talagang climate change, severe weather. So this is the new situation that we have to deal with. Kaya harapin na natin at gawa na natin ang paraan para yung Bicol River Basin ay hindi na paulit-ulit na napabaha. And so that is what we are going to be working on, and hopefully within the next 2 years masimulaan na itong project na ito. Alright? Okay, maraming salamat. Thank you.